King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 385. Ang lihim ni Xin Wuang. Tumayo si Zhao Fang sa hagdanan at sa dominanteng suntok na ito, natigilan ang iba pang True Dragon Geniuses. Ang kanyang pag-atake ay hindi nakatarget sa isang tao lamang ngunit tumama sa lahat ng True Dragon Geniuses kasama na ang mga nasa unang antas at ang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Ang mga nasa ilalim ng unang baitang ay pawang nasugatan at kahit isa o dalawa ang namatay. Ang 900 yarda sa likod ni Zhao Fang ay parang isang demonyong Panginoon na namuno sa kalangitan. Ang lakas ni Zhao Fang na ito ay umabot sa isang nakakatakot na hakbang. Pinapaatras niya tayong lahat sa pamamagitan niya. Maraming mga henyo ang huminga ng malamig. Mabilis na tumakbo palayo ang ilang nakikipagkompetensyang True Dragon Genius at nanood mula sa malayo. Siyempre, ang dalawang napakahusay na kamangha-manghang henyo na sina Tantay Lanyo at Goddess Bingwei ay parehong madaling nakayanan ang pag-atake ni Zhao Fang. Bukod sa kanila ay nagawang harangan ito ng isa pang ilang henyo ng unang baitang at nagsara mula sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos ng lahat, ang paglipat ni Zhao Fang noon ay nagulat sa lugar at nag-iwan ng anino sa puso ng maraming tao. Pumunta ka. Malamig na kumislap ang mga mata ni Goddess Bingwei at sa isang sigaw ay sinugod din ng ghost-eyed na lalaki at Shin Kanwo si Zhao Fang sa kanyang kaliwa at kanan. Paanong hindi nakapaghanda si Goddess Bingwei para sa Mystic Eyes Inheritance? Natipon niya ang mga kaaway ni Zhao Fang, ang lalaking may mata ng multo at si Shin Kanwo. Ang dalawang ito ay natalo lahat ni Zhao Fang sa ikalawang round at ninakaw ang kanilang True Dragon Token. Siyempre, sa kanilang lakas kaya pa rin nilang nakawin ang True Dragon Token ng iba. Ang lalaking multo ay labis na nagseselos kay Zhao Fang at sa pangako ni Goddess Bingwei, tumayo ang dalawa sa kanyang tabi upang harapin si Zhao Fang. Ang Zhao Fang na ito ay masyadong mayabang at kailangang bugbugin. Ang lalaking may mata ng multo at si Shin Kanwo ay naglunsad ng kanilang mga pag-atake upang tulungan si Goddess Bingwei. Ghost Mist Sky. Ang mga mata ng lalaking may mata ng multo ay kumislap ng isang makamulto na apoy at ang ambon ay agad na bumalot patungo sa lugar kung saan naroon si Zhao Fang. Ang Ghost Mist ay may malakas na eroding force at maaaring magsimulang mag-apoy sa Ghost Flames. Ito ay isang pisikal na pag-atake at hindi isang simpleng pag-atake. Mula sa hakbang na ito, alam ng lahat na ginamit ng lalaking may mata ng multo ang pinakamahusay na paraan laban kay Zhao Fang. Walang silbi ang mga pag-atake ng mental energy laban kay Zhao Fang, ngunit ang Ghost Mist Sky na ito ay orihinal na may kakayahang lumikha ng mga ilusyon, ngunit hindi ito ginamit ng lalaking may mata ng multo at sa halip ay pinalakas ang kapangyarihan ng apoy. Gankon Demon Snatching Palm. Ang boses ni Shin Kanwo ay kasing lakas ng kulog at ang kanyang dalawang mata ay parang mga bituin. Sa lakas ng paglipat sa kalawakan ay nagpadala siya ng isang higanteng palad na 100 yarda ang laki na kumikinang na may kulay ube at ginto. Ito ay tulad ng isang pugan ng lila at ginto na nagawang sugpuin ang lahat ng mga demonyo sa mundong ito. Sa lakas ng paglipat sa kalawakan, pareho ang ghost-eyed na lalaki at ang lakas ni Shin Kanwo ay umabot sa orihinal na antas ng napakahusay na kamanghamanghang henyo. Higit pa rito, ang dalawa ay nakatuon sa pagpigil at paghihigpit kay Zhao Fang. Ang pangunahing umatake ay halatang si Goddess Bingwei. Ikinaway niya ang kanyang dalawang braso at nagpadala ng mga apoy ng yelo na sapat na para masil ang sinuman sa ilalim ng True Lord rank at ang kanyang True Spirit Chi ay kalahating nasusunog. Ang mga alon ng Ice Flames ay bumuo ng isang Ice Phoenix at naramdaman ni Zhao Fang ang lamig na umabot sa kanyang mental energy dimension habang ang kanyang True Spirit Chi ay may mga senyales ng pagiging frozen. Siya ay tinatakan ni Goddess Bingwei sa yelo minsan at ang Phoenix of Ice Flames ay mas malakas kaysa dati. Higit pa rito, ang pag-atake ni Shin Kanwo at ng ghost-eyed na lalaki ay parehong nagpigil sa kanya. Weng! Ang buhok ni Zhao Fang ay umihip sa hangin at isang napakagandang figure na may hawak na itim na espada, nakasuot ng korona at nakaupo sa isang trono ng yelo ang lumitaw sa kanyang likuran. Sa dagdag na korona at itim na espada, ang bloodline ni Zhao Fang ay nagkaroon ng halatang pagtaas sa mga kakayahan sa opens iba. Ice Lightning Raging Dragon. Hindi umatras o umiwas si Zhao Fang at ang figure ng paglilipat sa kalawakan sa likuran niya ay nakipagugnay sa kapangyarihan ng yelo at kidlat,
na bumubuo ng isang mapang wasak na dragon na lumalamon sa lahat ng nasa daan nito. Boom! Pang! Bam! Nagsagupaan ang dalawang panig at lumikha ng isang malaking boom na naging dahilan upang maging hindi matatag ang Mystic Ice Inheritance. Sa isang basag ang Ice Phoenix ni Goddess Bingwei ay napunit at napaatras siya ng 2 hakbang habang ang pamamanhid na sensasyon ay tumawid sa kanyang katawan. Parehong agad na gumuho ang mga pag-atake ni Chen Kanwo at ng ghost-eyed na lalaki. Ano ang Atres? Nagsisigawan ang 2 ngunit tinamaan ng alon ng kidlat at yelo at namamanhid ang 4 nilang paa dahil nawalan sila ng kakayahang gumalaw. Sa pamamagitan ng isang pagsabog, ang lalaking may multo ay pinalipad at ang kanyang katawan ay pinaso pagkatapos ay nagyelo sa isang bloke ng yelo, hindi alam kung siya ay patay o buhay. Tumakbo si Chen Kanwo at dumura ng isang subo ng dugo, malubhang nasugatan ngunit buhay. Ang itim na kabayong tinitingnan niya ay umabot sa isang hakbang kung saan siya na ngayon ang langgam. Ang natitirang mga alon ng labanan lamang ang labis na nasugatan sa kanya. Siyempre, hindi lang ito dahil si Zhao Feng ay isang napakahusay na kamanghamanghang henyo. Nasa likod din niya ang 900 yarda. Zhao Feng, bakit mo ako inatake? Sigaw ni Tantay Lanyo sa gulat at galit. Nakasakay siya sa kanyang espiritual na hayop at gustong pumasok ngunit hindi niya inaasahan na ang pag-atake ni Zhao Feng ay nakatutok din sa kanya. Sa pagkakataong ito, pinilit ni Zhao Feng na ibalik ang 2 napakahusay na kamanghamanghang henyo at ang matinding pananakit sa 2 first-tier na henyo nang sabay-sabay ay nagpaisip sa mga henyo na gustong umani ng mga gantimpala mamaya. Paano magiging napakalakas ng Zhao Feng na ito? 2 napakahusay na kahanga-hanga at maraming mga henyo sa unang antas ay siya lamang ang napigilan. Mukhang hindi ito maganda. Si Zhao Feng ba ay walang kapantay ngayon? Ang mga True Dragon Genius ay natigilan lahat kung sila ay lumahok o hindi. Ang mga itim na mag-aaral ni Yu Tianhao ay napuno ng pananabik at layunin ng labanan. Isang invisible force ang tila nagmula sa kanyang bloodline power at tumulong sa paglaki ng figure sa likod niya. Hindi gumalaw si Xin Wuang at tumingin kay Zhao Feng nang may pagkakomplikado. Bumalik sa Sun Feather City noong nakalaban niya si Zhao Feng, alam niyang hindi magiging normal ang kinabukasan ng kabataang ito. Pagkatapos niyang umalis at gumamit ng sarili niyang pagsisikap para madaling makapasok sa Ascended Realm at pagkatapos ay pumasok sa tiwangwang na bakuran gamit ang labanan upang sanayin ang sarili. Pagdating niya sa Great Country ay mayroon na siyang kultibasyon ng kalahating hakbang na True Spirit Realm. Sa oras na iyon naisip ni Xin Wuang na ang kabataang ito ay napakalayo sa kanya at ang kanyang impresyon sa kanya ay malabo na ngayon. Gayunpaman, sa loob lamang ng 1 taon ng 2 ay muling lumitaw ang kabataang minsan nang nangopya sa kanya. Hindi mahirap para kay Xin Wuang na makita na ang mga kasanayan ni Zhao Feng ay naglalaman ng isang layunin kung saan niya inilagay ang lahat ng kanyang layunin. Nakamit ko ito sa mga bahagyang alaala ng aking nakaraang buhay ngunit madaling ninakaw niya. Medyo nadismaya si Xin Wuang. Mula nang siya ay ipinanganak na si Xin Wuang ay mga kakaibang alaala na lumitaw sa kanyang mga panaginip. Sa kanyang pagtanda ay mas dumami ang mga piraso ng alaala na lumutang. Para siyang ibang tao. Ito ang kanyang sikreto. Wala siyang bloodline o nangungunang talento ngunit maaari pa ring maabot ang rurok ng mga henyo at sa lakas ng paglilipat sa kalawakan, may kakayahang maabot ang antas ni na Zhao Feng at Yu Tianhao. Ang mga piraso ng alaala ay binanggit din ang Heaven's Legacy Inheritance, ang pinakamatanda at pinakamisteryosong mana. Kahit na maliit ay puno ng mga gantimpala. Higit pa rito, ang Heaven's Legacy Race na lumikha ng Heaven's Legacy Inheritance ay isa sa mga karera na mataas ang ranggo sa 10,000 Ancient Races. Ang kaalaman ni Xin Wuang ay mas mataas kaysa sa iba pang mga henyo ngunit ang Sacred True Dragon Gathering ay pumasok na sa mga huling yugto, ngunit ang Heaven's Legacy Inheritance ay hindi pa rin lumitaw. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay ang simula ng buhay ng langit at kung saan naroon ang pagpapala, buhay at kapalaran. Bulong ni Xin Wuang. Isang mahinang panginginig ang tila ipinanganak mula sa kanyang mga salita at may nahawakan. Sa puntong ito, nakikipaglaban si Zhao Feng sa ilang mga henyo kabilang sina Tantay Lanyo at Goddess Bingwei ng mag-isa. Zhao Feng, hindi ka pumapasok at gusto mo akong harangan.
Kinagat ni Goddess Bingwei ang kanyang mga ngipin sa puot habang itinutulak ang kanyang Mystic Eye skill sa sukdulan. Hindi mahirap para sa iba na makitang sinadya ni Zhao Fang ang pagsupil kay Goddess Bing. Sumigaw si Tantay Lanyo sa gilid. Zhao Fang, pinipigilan mo si Goddess Bingwei, bakit mo ako hinihila papunta dito? Kung papasukin kita, papasukin din ni Goddess Bingwei. Sabi ni Zhao Fang. Ang kanyang tunay na layunin ay upang harangan ang parehong napakahusay na kamangha-manghang henyo at hayaang makapasok si Goddess Bingwei kapag ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan. Sa dulo ay kailangang pumasok sina Zhao Fang at Goddess Bingwei. Sa ganito lang niya magagawang patayin si Bingwei. Weng. Huang. Ang mga ulap ng sinaunang arena ay biglang nanginag, at walang makita ng mata, ngunit naramdaman nila ang isang sagupaan sa isang lugar. Ano yan? Ayan. Naramdaman ng siyam na sovereigns ang pagkibot ng kanilang puso at sabay-sabay silang tumangala. Sa larawan sa himpapawid ay mayroong isang mataas na tore ng orasan, mga higanteng mekaniko at mga mahiwagang tore ng panghuhula. Hindi mabilang na mga tanawin ang dumaan at isang sinaunang aura ang dumaan sa sinaunang arena. Karamihan sa mga larawang ito ay sira at tila mula pa noong unang panahon. Nang lumitaw ang anino ng mana ang lahat ng iba pang anino ng mana ay nanginag. Kahit na ang Mystic Eye's Inheritance ay nawala ang isang katlo ng laki nito. The Heaven's Legacy Inheritance. Bumulalas ang siyam na soberano, at sumigaw din ang ilang mga eksperto. Hindi ba ito ang Heaven's Legacy Inheritance? Bumaba ang Heaven's Legacy Inheritance at binaliwala ang lahat ng alituntunin ng sinaunang arena habang binuksan nito ang isang sinaunang misteryosong Asher na kulay na pinto. King of Gods, Kabanata 386. Itinulak sa isang tabi. Ang Asher na pinto ay hindi kalahating totoo o kalahating peke ngunit sa halip ay pisikal doon, naiiba sa iba. Habang ang Mystic Eye's Inheritance ay konektado, ang Heaven's Legacy Inheritance ay nagbukas ng isang maliwanag na pinto at hindi na kailangang i-connecta ito sa mga hakbang. Maaaring baliwalain nito ang mga alituntunin ng sinaunang arena. Mula sa puntong ito lamang ay masasabi na ng Heaven's Legacy Inheritance na higit pa sa isang antas na mas mahusay kaysa sa iba pang inheritance. Ang biglaang pagbabagong ito ay nagulat sa maraming True Dragon Genius. Ang pagbaba ng Heaven's Legacy Inheritance ay masyadong biglaan at nakabukas na ito ng pinto bago nag-react ang maraming henyo. Napakamatandang aura, tiyak na ito ay ang Heaven's Legacy Inheritance. Naramdaman ni Zhao Fang na ang Inheritance Shadow ng Mystic Eye's Inheritance ay naging pressured at bahagyang hindi matatag. Sa apat na Great Inheritance, malamang na ang Heaven's Legacy Inheritance lang ang may ganitong kapangyarihan. Ngunit sa parehong oras ay nagmura si Zhao Fang sa kanyang puso. Bakit kailangang lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance ngayon at hindi sa ibang pagkakataon? Nakabukas na ang pinto ng Heaven's Legacy Inheritance at medyo malayo ito kay Zhao Fang, kaya hindi niya alam kung ano ang pipiliin. Kasabay nito, mayroong ilang True Dragon Geniuses malapit sa Heaven's Legacy Inheritance. Hahaha, ang galing. Dahil lumitaw ang Heaven's Legacy Inheritance sa harapan ko, mukhang ako ang napili. Dalawang henyo na malapit sa pinto ang labis na napuno ng saya habang sila ay tumalon patungo sa misteryosong Asher na pinto. Ang iba ay nakamasid lamang sa dalawang ito nang walang gana at galit. Bam! Bam! Ang Asher na pinto ay yumanig at itinapon ang dalawang True Dragon Genius na ito sa isang tabi. Ano ang nangyayari? Natigilan ang mga ngiti ng dalawang True Dragon Genius saka naging pangit. Hahaha. Mukhang walang anumang basura ang makapasok sa Heaven's Legacy Inheritance. Ang mga henyong nanonood mula sa malayo ay naunawaan at napuno ng kaligayahan. Maraming True Dragon Geniuses ang lumapit sa Asher na pinto. Bam! Isa pang True Dragon Genius ang itinulak sa gilid ng Asher na pinto at bahagyang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa loob lamang ng ilang paghinga, ang Heaven's Legacy Inheritance ay naging focus ng lugar at maraming True Dragon Geniuses ang nagsisingil ng baliw. Kabilang sa mga ito sina Yu Tianhao, Jin Huang at Shi Chengtian. Ang tatlong napakahusay na kamangha-manghang henyo na ito ay agad na nagsimulang mag-away sa harap ng Asher na pinto. Alin ang dapat kong piliin?
Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang at nag-alinlangan din sina Goddess Bingwei at Tantay Lanyo. Walang alinlangan na ang Heaven's Legacy Inheritance ay mas mahusay kaysa sa Mystic Eyes Inheritance at ang mga inheritance sa loob ay hindi limitado sa mga kasanayan. Bilang pinakaluma at mahiwagang pamana, ang Heaven's Legacy Inheritance ay maaaring naglalaman ng Dao of Soul Inheritance. Gayunpaman, kung isuko ni Zhao Fang ang Mystic Eyes Inheritance at tumalikod para ipaglaban ang Heaven's Legacy Inheritance ay maaaring mawala ang dalawa dahil may tiyak na distansya sa pagitan ng dalawa. Sa puntong ito ng panahon, ang pasukan ng Heaven's Legacy Inheritance ay hinarang nina Yu Tianhao, Jin Huang at Shi Chengtian. Kahit sino sa kanila ay maaaring pumasok sa oras na ito at tapusin ang koneksyon sa pagitan ng Heaven's Legacy Inheritance at ng sinaunang arena. Ang lahat ng Great Inheritance ay may limitadong mga lugar. Kapag pinili ko ang Heaven's Legacy Inheritance, tiyak na mamimiss ko ang Mystic Eyes Inheritance. Umikot ang mga iniisip ni Zhao Fang. Bagamat tila marami siyang iniisip, lumipas na lamang ang 10 ng oras na kailangan ng isang mata para kumurap. Bigla, nagpakita si Zhao Fang ng mapagpasyang tingin. Sa pagkakataong ito, parehong ginamit ni Tantay Lanyo at Goddess Bingwei ang kanilang buong puwersa at inatake si Zhao Fang. Isang kristal na espadang yelo ang lumitaw sa kamay ni Goddess Bingwei habang pinuputol niya ang malamig na mga arco ng yelo kung saan ang invisible ice beam ay umatake na sa mental energy level. Ikinaway ni Tantay Lanyo ang kanyang basong latigo at inutusan ang Horned Earth Dragon Beast na umatake habang kinakagat niya ang kanyang mga labi. Boom! Nawasak ang figure ni Zhao Fang sa mga pag-atake ng dalawang napakaraming alipin. Shua! Isang arko ng kidlat ang kumislap sa kalangitan at umaakyat patungo sa Heaven's Legacy Inheritance. Talaga. Hindi naman nagulat si Tantay Lanyo. Hindi niya akalain na maaaring banta ng dalawa si Zhao Fang. Ang layunin ni Zhao Fang ay ang pinakamisteryosong Heaven's Legacy Inheritance. Shua! Umupo si Tantay Lanyo sa Horned Earth Dragon Beast at ginamit ang laki nito para itulak si Goddess Bingwei sa daan nang una siyang pumasok sa Mystic Eyes Inheritance. Pagkatapos ng isang tao, ang liwanag ng pintuan ng Mystic Eyes Inheritance ay kumupas ng husto. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Goddess Bingwei at papasok na sana ngunit naramdaman niyang nag-init ang kanyang isipan. Lightning Fire God's Eye. Isang kalahating transparent na Asher Lightning Flame ang dumapo kay Goddess Bingwei at dahil down ang kanyang bantay, sinunog ng apoy ng kidlat ang kanyang katawan at isip. Sa lakas ng paglipat sa kalawakan, ang Lightning Fire God's Eye ni Zhao Fang ay umabot sa isang bagong antas na kahit na ang mga nasa True Lord rank ay masasaktan. Dagdag pa sa katotohanan na ang bantay ni Goddess Bingwei ay nahulog, itong Lightning Fire God's Eye ay gumawa ng maraming pinsala sa kanya. Sino ang mag-aakala na gagamitin ni Zhao Fang ang kanyang Lightning Fire God's Eye habang siya ay umatras? Yu Fei, pumunta ka kaagad sa Mystic Eyes Inheritance. Binalaan ni Zhao Fang si Zhao Yufei na nasa hindi kalayuan. Ang dahilan kung bakit nagpadala siya ng Lightning Fire Gods ay para sa lakayin si Goddess Bingwei ay para mag-iwan ng pwesto para kay Zhao Yufei. Hindi nagtagal natapos ang planong ito. Kung susuko siya sa Mystic Eyes Inheritance, hindi niya hahayaang makuha ito ni Goddess Bingwei. Si Zhao Yufei ay nasa kalahating antas ng napakahusay na kamangha-manghang henyo na at may mas malakas na kapangyarihang lumipat sa kalawakan kaysa kay Goddess Bingwei. Ang mahalagang bagay ay pagkatapos ng paglipat sa kalawakan, ang kanyang paglilinang ay umabot na sa mga unang yugto ng True Mystic rank. Habang nasugatan si Goddess Bingwei, si Zhao Yufei ay may mataas na pagkakataon na palitan siya. Tama iyan. Ang plano ni Zhao Fang ay perpekto. Habang itinatabi ang kalaban ay maaari rin niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Ngunit ang bagay ay may problema si Zhao Yufei. Habang ang lahat ng iba pang True Dragon Genius ay nakikipaglaban para sa mga mana si Zhao Yufei ay hindi gumalaw. Napaupo siya sa lupa at namumula ang noo. Ang True Spirit Chi sa loob ng kanyang katawan ay tumawag sa Heaven Earth Yuan Chi. Ang laman ni Zhao Yufei ay naglalaman ng isang purong True Spirit na si Yuan Chi at sa kapangyarihan ng paglipat sa buong kalawakan, ang kanyang True Spirit Chi ay tumaas ang kanyang cultivation, at may nangyari sa kanyang bloodline power. Wow!
Biglang iniluwan ni Zhao Yufei ang isang subo ng dugo at ang manipis na kulay ng berde, lila, pulang asol ay nagsimulang lumitaw sa kanyang jade white na balat. Yufei. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Fang, at huminto ang kanyang mga yabag. Binuksan niya ang kanyang God's spiritual eye at siniyasat ang sitwasyon ni Zhao Yufei. Ang pagtaas ng cultivation. Clash of Chi of True Spirit. Kailangan niyang ilabas ito at naging kakaiba ang mga bloodline niya. Ang espiritual na mata ng Diyos ni Zhao Fang ay mas mahusay kaysa sa pagtuklas ng sinumang doktor. Sa pagkakataong ito, isang figure ang bumungad sa Asher na pinto ng Heaven's Legacy Inheritance. Shua. Dumaan ang mga yapak ni Xin Wuang sa Asher na pinto at naging unang pumasok sa Heaven's Legacy Inheritance. Ang pintong ito ay lubhang kakaiba at sinubukan ni Xin Wuang nang hindi bababa sa 3 beses bago siya nagtagumpay. 3 beses na sinubukan ni Yu Tianhao at 2 beses si Shi Chengtian ngunit hindi nagtagumpay. Hihihi, makalipas ang isa pang 10,000 taon, isang tao mula sa aming 10,000 Origins clan ang pumasok sa Heaven's Legacy. Sa pag-unawa ni Xin Wuang pagkatapos niyang makapasok sa Heaven's Legacy Inheritance ay maaaring magkaroon siya ng kakayahang baguhin ang Heavens. Ang kinabukasan ng kontinente ay nakasalalay sa 10,000 Origins clan. Ang nakatatandang henerasyon ng 10,000 Origins clan ay napuno ng pananabik at ang iba pang puwersa ay naiinggit at nanghihinayang habang sila ay matamang nakatitig sa Heaven's Legacy Inheritance. Sa kabutihang palad, ang Asher na pinto ng Heaven's Legacy Inheritance ay stable pa rin at hindi nagsasara pagkatapos makapasok ang isang tao. May pagkakataon pa, ang 10 great clans at mga pangunahing pamilya at maging ang mga sovereign ay napuno ng pananabik. Sa sandaling ito, ang Heaven's Legacy Inheritance ang tanging pinagtutuunan ng pansin. Tungkol naman sa Mystic Eyes Inheritance ay nawala na ito. Ang bawat isa sa 4 na dakilang mana ay lumitaw sa Sacred True Dragon Gathering na ito. Ang Heaven's Legacy Inheritance ang huling lumabas at masasabing puno ng mga sorpresa. Shua. Ginamit ni Zhao Fang ang oras na ito para isara ang Heaven's Legacy Inheritance. Meow meow. Kasabay nito ay dumapo ang isang kulay pilak na kulay abo na pusa sa tabi ni Zhao Yufei. Nagdesisyon si Zhao Fang na lumaban para sa Heaven's Legacy Inheritance at iniwan ang maliit na pasang magnanakaw para alagaan si Zhao Yufei. Shua. Dumaan ang figure ni Yu Tianhao sa Asher na pinto. Pagkatapos ng Xin Wuang, si Yu Tianhao ang pangalawa na pumasa sa Heaven's Legacy Inheritance. Sa puntong ito ay dumating na si Zhao Fang. Nagsisimula ng magpanik si Shi Chengtian at muling bumangga sa Asher na pinto ngunit nabigo. Hayaan mo ako. Itinulak ni Zhao Fang ang kalapit na True Dragon Geniuses at naging blur na umaakyat patungo sa Asher na pinto. Bam! Si Zhao Fang ay itinulak sa gilid ng Asher na pinto. Hindi na siya nagulat at ginamit ang God's Spiritual Eye para siyasatin ang pinto. Dati, ilang beses nang sinubukan ni Xin Wuang at Yu Tianhao na pumasok. Sa sandaling ito, si Zhao Yufei na nakaupo sa lupa ay umuungol sa sakit habang nagsimulang kumikislap ang kanyang balat. Pa! Tila nag-isip ang munting pas ang magnanakaw at pagkatapos ay marahang tinapik ang mga balikat ni Zhao Yufei. Weng! Sumigaw si Zhao Yufei nang kumikinang ang bahaging tinapik at tumubo ang isang pares ng kalahating transparent na pakpak. Sa paglaki ng pares ng mga pakpak, ang True Spirit Chi ni Zhao Yufei sa wakas ay nakahanap ng paraan para mapalaya at tumaas ang kanyang aura. Salamat! Si Zhao Yufei ay tumingin ng may pasasalamat sa maliit na pasang magnanakaw. Meow meow. Biglang may naramdaman ang munting pasang magnanakaw at itinapon sa ere ang mga lumang barya nito. Ang susunod na sandali. Woo! Boom! Ang buong sinaunang arena at hangin ay tila shale. May naramdaman si Zhao Yufei at tumangala siya kasabay ng maliit na pasang magnanakaw. Sa pagkakataong ito, nayanig ang Heaven's Legacy Inheritance, at nagsimulang dumaloy ang espasyo. Kaagad na sinundan iyon. Lumitaw ang isang inheritance anino na nagpawi ng araw. Kung titingnan mula sa malayo ito ay isang mundo ng maraming kulay na mga ilaw. Boom! Ang pinakaluma at misteryosong Heaven's Legacy Inheritance ay itinulak sa tabi ng hindi kilalang inheritance na ito. King of Gods, Kabanata 387. Hindi kilalang mana.
Ang sinaunang arena. Ang buong kalangitan ay napuno ng isang hindi kilalang mana na anino at ang hangin sa itaas ng sinaunang arena ay nagsimulang manginig at naging hindi matatag. Kung titingnan mula sa malayo ang hindi kilalang inheritance shadowang na ito ay tila sumasalamin sa ibang mundo. May mga gusali sa loob, ngunit walang ganito kasimple. Bam! Kahit na ang isang mana na kasing lakas ng Heaven's Legacy Inheritance ay pilit na itinulak sa tabi ng hindi kilalang mana at ilang mas maliliit na kalapit na mana ay agad na nawasak. Hua! Ang biglaang pagbabago ay nagulat sa buong Sacred True Dragon Gathering. Teng! Ang siyam na soberano ay tumindig lahat at siniyasat ang hindi kilalang pamana ng may kataimtayman. Ito ay tiyak na ang pamana na ito ay hindi kailanman lumitaw sa Azure Flower Continent. Sa lakas ng koneksyon ng Azure Flower Continents, paano bababa ang isang napakalakas na mana? Ang karaniwang kalmadong Deputy Palace Lord ay bumulalas. Mula nang magsimula ang ikalawang round ng Sacred True Dragon Gathering, nawalan ng kontrol ang Sacred Alliance. Ang lahat ay patungo sa hindi alam. Ano ang hindi kilalang pamana na ito? Bakit ito lilito sa Azure Flower Continent? Deputy Palace Lord, ang aura ng inheritance na ito ay lubhang kakaiba at may mataas na compatibility sa Heaven-Earth Yuan Qi, kaya't halos hindi nito kayang bumaba. Ang matanda na may puting balbas ay halatang dalubhasa sa mga arrays at nagmamadaling sinabi pagkatapos ng ilang inspection. Nahulaan ng siyam na soberano na ang pamana na ito ay dinala dito sa hindi malamang dahilan. Sa gitna nila, tinitigan ni Bai Yondao Sovereign si Zhao Yufei at walang nakakaalam kung ang kanyang ekspresyon ay may pananabik o kaba. Ang likod ni Zhao Yufei ay may kalahating transparent na pares ng mga pakpak na umaabot mula sa kanyang likod at ito ay bahagyang kumikinang. Sa tulong ng maliit na magnanakaw na pusa, matagumpay na natunaw ni Zhao Yufei ang panganib at naging matatag ang pagbabago sa kanyang bloodline. Tanging ang mga bloodline ng 10,000 ancient races ang maaaring magdala ng hindi kilalang pamana na ito. Kung ikukumpara dito ang lahat ng iba pang mga bloodline kabilang ang mga isa sa tatlong pangunahing pamilya ay basura. Alam ni Bai Yondao Sovereign ang katotohanan. Gayunpaman, masyadong nakakagulat ang sekretong ito at kapag nabunyag na ang lihim ng bloodline ng 10,000 ancient races, na isinasantabi ang Heavenly Yuan Clan at Sacred Alliance, maging ang buong Azure Flower Continent ay maaaring nasa panganib. Shua! Ang Heaven's Legacy Inheritance ay nagsimulang maglaho at naglaho sa harap ng hindi kilalang mana. Maaaring ang hindi kilalang mana ay dahil kay Yufei. Hindi namalayan ni Zhao Feng na nawala na ang Heaven's Legacy Inheritance at sa halip ay nagulat siya sa numero 1 inheritance na itinabi. Maaaring ito ay na may mana na mas malakas pa sa Heaven's Legacy Inheritance. Mukhang si Zhao Yufei ang pinagmulan. Ang Bronze Skin Giant ay malalim na tumingin kay Bai Yondao the Wist, ang huli ay ang kanyang master. Itinulak ng pamana na ito ang Heaven's Legacy Inheritance at nawala ito. Ibig sabihin ba nito ay mas malakas pa ito kaysa sa Heaven's Legacy Inheritance? Tanong ni Greenmon Sovereign. Siguro. Ang Heaven's Legacy Inheritance ay sikat kahit sa labas ng mundo, ngunit ang Azure Flower Continent ay maaari lamang makatiis sa Heaven's Legacy Inheritance ng higit. Ang hindi kilalang mana na iyon ay tiyak na lumampas sa limitasyon ng mga kontinente ngunit mula sa katotohanan na maaari itong bumaba ay nagpapakita kung gaano ito kakaiba. Sabi ni Sovereign Yu Xingchen. Ang kanyang anak na si Yu Tianhao ay kakapasok lang sa Heaven's Legacy Inheritance hindi pa lang noon at lahat ay naniniwala sa Heaven's Legacy Inheritance. Alam ng siyam na sovereigns na kahit na ang hindi kilalang mana ay maaaring hindi kasing luma ng Heaven's Legacy Inheritance, tiyak na mas maganda ito. Weng. Bumaba ang multicolored inheritance pero walang pinto. Meow meow. Ikan-away ng maliit na pas ang magnanakaw ang Mystic Snake Blood Whip habang nakatayo ito sa balikat ni Zhao Yufei at sinenyasan si Zhao Feng. Gusto ng maliit na pas ang magnanakaw na puntahan ko. Pumunta si Zhao Feng nang walang pag-aalinlangan. Ho! Ang hindi kilalang mana ay biglang nagbigay ng ripple at ang ripple ay naging isang multicolor whirlpool na umabot patungo kay Zhao Yufei. Sigaw ni Zhao Yufei at naramdaman niyang hinayla ang kanyang katawan patungo sa whirlpool. Yufei! Bulalas ni Zhao Feng at humawak kay Zhao Yufei. Gayunpaman,
Masyadong mabilis ang multicolored whirlpool speed at nang lampasan ni Zhao Fang ang kalahati ng katawan ni Zhao Yufei ay nahila na. Ang kakaiba ay bukod kay Zhao Yufei, walang ibang naakit sa whirlpool. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay biglang hinampas ng latigo. Hiu. Ang Mystic Snake Blood Whip ay kumikislap at pumulupot sa sarili at si Zhao Yufei gamit ang braso ni Zhao Fang. Sa makatuwid, hanggat hinihila ng whirlpool si Zhao Yufei, hihilahin din nito si Zhao Fang. Hahaha, mahusay na trabahong magnanakaw ng pusa. Naunawaan ni Zhao Fang ang intensyon ng maliit na magnanakaw na pusa. Ang hindi kilalang mana ay dapat na pagmamayari lamang ni Zhao Yufei ngunit sa tulong ng munting pasang magnanakaw, hinayla din si Zhao Fang. Shua. Ginamit ni Zhao Fang ang tulong ng Mystic Snake Blood Whip at lumipad sa tabi ni Zhao Yufei na sinusubukang pumasok sa hindi kilalang mana. Weng. Sinubukan ng maraming kulay na whirlpool na piliting itulak palayo si Zhao Fang ngunit mas walang kahihiyan ang mga pamamaraan ng maliit na magnanakaw na pusa. Shua. Binalot ng Mystic Snake Blood Whip sina Zhao Fang at Zhao Yufei upang kung gustong itulak ng whirlpool si Zhao Fang, itulak din ito si Zhao Yufei. Swoosh! Si Zhao Fang ay nahulog sa isang mainit na katawan at ang kanyang mga kamay ay humawak sa figure ni Zhao Yufei habang ang isang masarap na amoy ay pumasok sa kanyang ilong. Ang dalawa ay nahulog sa maraming kulay na whirlpool at ang mukha ni Zhao Yufei ay apple red ngunit nakaramdam ng init at swerte. Meow meow. Ang munting pasang magnanakaw ay nakapulupot sa pagitan ng dalawa at tumawa. Magaling. Tumawa si Zhao Fang. Hindi niya namalayan ang pagbabago ni Zhao Yufei. Gayunpaman, bago niya natapos ang kanyang pangungusap, naramdaman niya na ang kanyang katawan ay sumasailalim sa isang pagbabago na katulad ng paggamit ng Northern Star Stand Teleportation Array ngunit 100 beses na mas malakas. Sa sinaunang arena, shua. Naglaho sina Zhao Fang, Zhao Yufei at ang maliit na pasang magnanakaw kasama ang maraming kulay na whirlpool. Weng. Ang hindi kilalang pamana ay lumabo at kumupas na nag-iwan sa likod ng 12 ng mga nataranta na True Dragon Geniuses sa floating arena. Ang hindi kilalang mana ay kinuha lamang sina Zhao Fang at Zhao Yufei. Masyadong mabilis ang proseso kaya hindi man lang nag-react ang karamihan sa mga tao. Hanggang sa isa pang mana ang kumonekta, nagsimulang muling lumaban ang mga True Dragon Genius na ito. Sa puntong ito ng panahon, matatapos na ang Sacred True Dragon Gathering at nagkatinginan ang 9 na sovereigns. Ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay nagkaroon ng napakaraming mga sorpresa at pagliko. Ito na siguro ang pinakamaluwalhating panahon. Lahat ng 4 na dakilang mana ay lumitaw at nagkaroon ng mas malakas na hindi kilalang mana. Si Xin Huang at Yu Tianhao ay pumasok sa Heaven's Legacy Inheritance samantalang sina Zhao Fang at Zhao Yufei ay pumasok sa hindi kilalang mana. Sino ang nakakaalam kung sino ang magpapasya sa hinaharap ng mga kontinenteng ito? Ang buong sinaunang arena ay sumabog sa talakayan. Para sa 100,000 manunood, ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay talagang sulit na panoorin. Maaaring isipin na ang Sacred True Dragon Gathering na ito ay yumanig sa mundo. Tumingin ang Deputy Patriarch sa direksyon kung saan nawala ang hindi kilalang mana. Zhao Fang, napakabuti mo. Mas mataas ang level ng inheritance na iyan, at naniniwala ako sa bloodline ng mata mo, hindi ka babalik ng walang dala. Sa ilalim ng mga buntong hininga at bulalas ay natapos na ang Sacred True Dragon Gathering na ito. Nagsagawa ng lihim na pagpupulong ang Sacred Alliance sa pangunguna ng Deputy Palace Lord na may tansong balat. Simple lang naman ang sasabihin ko. Ang mga henyo na pumapasok sa mga mana mula sa Sacred True Dragon Gathering ay hindi na babalik anumang oras sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, mayroon pa rin kaming ibang bagay sa kamay. Sabi ng Bronze-Skinned Giant. Ang mga miyembrong ito ay pangunahing nasa Origin Core Realm. Ang Sacred Alliance ay binubuo ng maliit na bilang ng mga tao, ngunit sila ay nagpasya sa mga kontinenteng ito buhay o kamatayan. Alam ng karamihan sa Origin Core Realm kung ano ang bagay na iyon. Ninakaw ng Scarlet Moon Demonic Religion ang Scarlet Moon Inheritance ng Sacred True Dragon Gathering. Kailangan nating hanapin kung nasaan sila. Ang Scarlet Moon Demonic Religion ay malamang na nagtagumpay na sa pagpasok sa Scarlet Moon Inheritance.
Kung iyon ang kaso, kung gayon ang hinaharap ay puno ng panganib. Tinalakay ng mga soberano. Ang pagkontrol sa isang mana ay hindi maisip at alam ng Scarlet Moon Demonic Religion ang mga lihim sa loob ng mana. Sa sandaling bumalik siya lahat ay posible. Hindi nakakatakot ang Scarlet Moon Religion lang. Noong ang Scarlet Moon Demonic Religion ay mabilis na kumalat sa kontinente ay dahil sa suporta mula sa labas ng mundo. Deputy Palace Lord, ang ibig mong sabihin ay ang Moon Demon Palace. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang Azure Flower Continent at ang iba pang kalapit na lugar ay dapat kontrolin ng Three Sacred Palace. Ang Moon Demon Palace ay isang 2.5 star force. Noon ay kaunti lang ang naitulong nito at muntik nang mamuno sa kontinente ang Scarlet Moon Demonic Religion. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang Moon Demon Palace ay napakalayo at ang mga reinforcement mula sa Three Sacred Palace ay dumating sa tamang oras pati na rin ang Sacred Alliance at ang hitsura ng mga eksperto tulad ng Sword Saint Yewaxi, ang resulta ay hindi maiisip. Mataimtim na sinabi ng Deputy Palace Lord. Deputy Palace Lord, naghihinala ka ba na tinulungan ng Moon Demon Palace ang Scarlet Moon Demonic Religion na nakawin ang Scarlet Moon Inheritance? Tama. Alam mo na kahit 100 puwersa ng 1 star na pinagsama ay hindi kayang talunin ang isang 2.5 star force. Naging solemn na ang usapan. Maraming mga soberanong naruroon ang ipinadala sa silangan, kanluran, hilaga at iba pang kontinente na may mga hanay ng teleportasyon ng Sacred Alliances. Mula sa mga sinaunang talaan, ang mga puwersa ay nahati mula 1 hanggang 5 bituin. 1 bituin ang pinakamababa at 5 bituin ang pinakamataas. Ang puwersa tulad ng Iron Blood Religion ay isa lamang mas malakas na puwersa ng kalahating bituin at malapit sa 1 bituin. Ang 10 Great Clans ay technically halos 1-star forces at ang Scarlet Moon Demonic Religion ay isang 1-star force na maaaring malapit sa 1.5 bituin. Ang paghahati-hati ng mga paksayon na ito ay tiyak sa bibig ng mga soberano, na nagpapatunay na ang mundo sa pagitan ng mga soberano at ng iba ay iba. Siyempre, sa kasalukuyan ang lahat ng ito ay walang kinalaman kay Zhao Feng at sa iba pang mga henyo na pumasok sa mga mana. King of Gods, Kabanata 388. Purple Saint Ruins, una. Matapos ang isang flipping sensation ay bumagsak si Zhao Feng sa lupa. Naroon lamang sina Zhao Feng at Zhao Yufei pati na ang maliit na pasang magnanakaw ay nawala. Noong oras na iyon kapag si Yufei, ang pusa at ako ay nasa whirlpool, random kaming na-teleport palabas. Pagtatapos ni Zhao Feng, nararamdaman pa rin niya ang koneksyon sa pagitan niya at ng maliit na pasang magnanakaw kahit na medyo mahina ang koneksyon. Ngunit kung mananatili ang koneksyon na ito, nangangahulugan ito na ang maliit na pasang magnanakaw ay buhay. Talagang nag-aalala ako para sa maliit na pasang magnanakaw. Natagpuan ito ni Zhao Feng na nakakatawa. Sa pagiging misteryoso, katalinuhan at kapangyarihan ng maliit na magnanakaw na pusa upang maiwasan ang pinsala, tiyak na magiging mas mabuti ang kanyang buhay kaysa kay Zhao Feng. Para kay Zhao Yufei, siya ang pangunahing target ng hindi kilalang mana at maaaring alagaan dito. Kailangan lang ni Zhao Feng na mag-alala tungkol sa kanyang sarili at ang kanyang unang reaksyon ay inspeksyonin ang kanyang paligid gamit ang kanyang God Spiritual Eye. Nagulat si Zhao Feng. Sa kakaibang lugar na ito ay napigilan ang kanyang espiritual na pakiramdam at kakayahang makakita. Ang God Spiritual Eye ay pinagmumulan din ng pagtuklas at nakikita lamang ang 10 bahagi ng malayo. Mula sa puntong ito lamang, makikita ng isa na ang hindi kilalang pamana na ito ay hindi simple. Hindi parang si Zhao Feng ay hindi nakapunta sa mga lugar kung saan pinaghihigpitan nila ang mga senses ng mental energy. Halimbawa, ang Floating Crest Palace ay may mga ganitong paghihigpit ngunit hindi gaanong naapektuhan ang kanyang God Spiritual Eye at noon ang kanyang God Spiritual Eye ay hindi pa gaanong nag-evolve. Gayunpaman, nakikita pa rin ni Zhao Feng ang lahat sa loob ng 100 hanggang 200 milyang radius ng malinaw. Pagkatapos tumingin sa paligid ay napaka-solemn ng ekspresyon ni Zhao Feng. Sa himpapawid ay nakita niya ang mga grupo ng mga ibon na lahat sila ay may kahit isang pinuno sa True Mystic rank. Ang lakas ng True Mystic rank na pinuno ng ibon ay malapit sa napakahusay na kamangha-manghang henyo at pinangunahan ang hindi bababa sa 10 True Human rank pati na rin ang libu-libong iba pa.
Ang isang grupong tulad nito ay sapat na upang magdulot ng kaguluhan para kay Zhao Fang. Pagkatapos umalis sa sinaunang arena, nawala ang kapangyarihan ng paglipat sa kalawakan at bumalik sa dati ang lakas ni Zhao Fang. Higit pa rito, mayroong mas malalaking grupo ng mga ibon kung saan ang paglilinang ng nangungunang ibon ay umabot sa True Lord rank at may hindi bababa sa 10 True Mystic rank underlings kung saan ang isang mag-asawa ay maihahambing sa antas ng napakahusay na kamanghamanghang henyo. Mayroong 10 hanggang 20,000 ibon sa isa sa mas malalaking grupo. Kahit na magsama ang 5 napakahusay na kamanghamanghang henyo ay malamang na mapapawi tayo. Ang pag-iisip lamang tungkol dito ay tumalon ang puso ni Zhao Fang. Ang panganib ay hindi lamang limitado sa hangin. Marami ring mga hayop sa lupa sa tubig. Mayroon ding mga malungkot na True Mystic rank beast pati na rin ang paminsan-minsang bihirang True Lord rank. Ang pinakamahalagang gawain ngayon ay ang mangalap ng impormasyon. Hindi napigilan ni Zhao Fang na huminga ng malalim. Kung ito ay isa sa 4 na dakilang pamana ay mayroon man lang siyang ilang impormasyon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na ang hindi kilalang mana na ito ay bumaba sa Azure Flower Continent. Humigit kumulang kalahati ng oras na kinuha sa paggawa ng tsaa mamaya. Sinuri ni Zhao Fang ang sitwasyon halos sa loob ng 200 milyang radius. Pagkatapos noon ay nakahanap siya ng medyo ligtas na maliit na burol at nagsimulang magpahinga. Ang Sacred True Dragon Gathering ay tumagal ng 10 hanggang 20 araw at sino mang henyo ay nakakaramdam ng pagod. Kailangang nasa peak state si Zhao Fang para makaligtas sa lugar na ito. Ang isa pang dahilan ay kailangan ni Zhao Fang na pagsamahin ang kanyang paglilinang. Sa Sacred True Dragon Gathering, tumaas siya ng mabilis at dahil sa lakas ng paglipat sa kalawakan, mabilis na tumaas ang kanyang mental energy. Ang lalim ng figure ng Skystone statues ay hindi nasusukat at ang pagpindot lang dito ay tumaas ang aking mental energy level sa peak True Mystic rank at malapit pa sa True Lord rank. Napaisip si Zhao Fang. Nag-iwan siya ng kaunting lakas para mag-focus sa labas at nagsimulang mag-cultivate. Sa isang kisap mata, 2 hanggang 3 araw ang lumipas at ang mental energy, power at focus ni Zhao Fang ay umabot sa sukdulan. Nagkamit siya ng higit pang pag-unawa sa pagiging isa sa kalikasan. Sa isang pag-iisip lamang ay maaaring makuha ni Zhao Fang ang nakapalibot na Lightning Yuan Qi. Ang aking mental energy level ay halos nasa True Lord rank at hanggat sinasanay ko ito at nauunawaan ang lalim mula sa figure time ay ang tanging bagay na haad lang sa aking mental energy na maabot ang True Lord rank. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Dahil ang kanyang mental energy ay naantig sa True Lord rank ang kanyang cultivation speed ay mabilis ding tataas. Nangangahulugan ito na hindi siya mahihirapang maabot ang mga unang yugto ng True Mystic rank at magagawa ito sa loob lamang ng 1 o 2 araw sa pag-iisa. Higit pa rito, ni-replay ni Zhao Fang ang proseso ng Sacred True Dragon Gathering at mas naunawaan niya ang mga bloodline ng mata. Muling bumangon ang lakas ni Zhao Fang at sa momentum na ito ay halatang gusto niyang manatili sa pag-iisa. Gayunpaman, sa sandaling ito, mahinang ungol at nanginginig ang puso ni Zhao Fang. May mga beast hordes ba sa malapit? Tumalon ang puso ni Zhao Fang. Marami sa mga hayop dito ang maaaring magbanta sa kanya at kung siya ay malas at may nakilalang hayop sa True Lord rank kung gayon ang kanyang buhay ay nasa panganib. Seng. Ang figure ni Zhao Fang ay dumaong sa isang burol habang pinagmamasdan niya ang direksyon kung saan nanggaling ang tunog. Woo! 30 milya ang layo ay mayroong isang itim na kaliskis na buwaya 12-dosenang yarda ang haba na may madilim na pulang mata at itim na kidlat ang nakapalibot dito. Saan man napunta ang itim na kidlat ay mapapaso ang lupa at magsisimulang umusok. Anong kakaibang kidlat? Naramdaman ni Zhao Fang na bahagyang nanginginig ang kanyang True Spirit Chi sa kanyang katawan. Ang kidlat mula sa Black-Scaled Crocodile ay may mataas na conductivity at ang kapangyarihan nito ay hindi mas mababa kaysa kay Zhao Fang. Higit pa rito, ang matigas na katawan ay maaaring makakuha ng mga hit mula sa True Lord rank. Kung kailangang harapin ni Zhao Fang ang buwaya na ito nang wala ang kanyang God Spiritual Eye, tiyak na matatalo siya. Hahaha. Ang sukat ng Blackpool Lightning Crocodile na ito ay maaaring hamarang sa mga pag-atake ng True Force at halos ganap na nababanat sa pag-atake ng kidlat. Ang buto ng kidlat at palso ng puso ng tubig ay mga bihirang materyales.
Tatlong lalaki at isang babae ang nasa edad na 20 taong gulang, halatang hinabol ng nakababatang henerasyon ang itim na kaliskis na buwaya mula sa likuran. May mga tao. Nagulat si Zhao Feng sa tatlong lalaki at isang babae. Ang black-scaled crocodile ay mas malakas kaysa Goddess Bingwei at Shi Chengtian. Bukod kay Yu Tianhao, malamang na walang makakalaban nito ngunit natalo ng apat na ito ang itim na kaliskis na buwaya sa antas kung saan hindi man lang ito makalaban. So. Hindi nagtagal ay pinalibutan ng tatlong lalaki at isang babae ang Blackpool Lightning Crocodile at galit na galit itong inatake. Isang pinakamataas na True Mystic rank, dalawang huling yugto ng True Mystic rank at isang maagang yugto na True Mystic rank. Ang God Spiritual Eye ni Zhao Feng ay nag-scan sa apat at nanginginig ang kanyang puso. Ang batang babae na may pinakamababang cultivation ay nagpakita ng lakas na halos malapit sa isang napakahusay na kamanghamanghang henyo at ang dalawang huling yugto na True Mystic ranks ay kapantay ng napakahusay na kamanghamanghang henyo, o medyo mas malakas. Para naman sa pinakamataas na True Mystic rank Eagle-Eyed Youth, ang kanyang lakas sa pakikipaglaban ay nakakatakot at natalo ang Blackpool Lightning Crocodile sa bawat galaw. Sa buong Sacred True Dragon Gathering, malamang si Yu Tianhao lang ang makakalaban sa kanya. Kung hindi dahil sa depensa ng Blackpool Lightning Crocodiles, na mas malakas pa kaysa kay Shi Chengtian, malamang ay napunit na ito. Ang kabataang may mata ng agila ay tila napaka-casual din at nagmamalasakit sa paligid. Ano ang background ng mga taong ito? Maaaring ito ay. Huminga ng malalim si Zhao Feng. Ang sagot ay halata. Kung ang mga taong ito ay hindi mga katutubo mula sa lugar na ito, maaaring sila ay mga henyo mula sa labas ng mundo. Mga henyo sa labas ng mundo. Ang mga taong ito ay nasa paligid ng 20 at ang kabataang may agilan na mata ay hindi lalampas sa 30. Umatras. Sumikip ang puso ni Zhao Feng. Kung kailangan niyang harapin ang apat na ito ay baka wala na siyang kakayahang lumaban. Sinong nandyan? Parang may naramdaman ang kabataang may agila, at isang malamig na sinag ng liwanag ang nakalok sa burol ni Zhao Feng. Agad na ginamit ni Zhao Feng ang Yin Shadow Cloak para itago ang sarili. Li Xiao, Qing Xiaoshu, pumunta kayong dalawa at tingnan ang lugar na iyon. Pakiramdam ko ay pinagtitinginan tayo. Kung ito ay mga tao mula sa Blackcliff Palace, tayo ay magkakaproblema. Utos ng kabataang agila ang mata. Naiintindihan. Ang isa sa mga lalaki at babae ay pumunta sa magkaibang direksyon at naglock sa 100 radius kung saan naroon si Zhao Feng. Bumagsak ang puso ni Zhao Feng. Kung tatakbo siya, tiyak na mahahanap siya. Ang invisibility effect ng Yin Shadow Cloak ay magiging pinakamahusay lamang kapag hindi gumagalaw at sa oras ng gabi. Hindi naman gabi ngayon. Sa pagkakataong ito, si Qing Xiaoshu, ang babae ay nagsimulang lumapit kung saan si Zhao Feng ay nag-iisa noon. Si Qing Xiaoshu ay maganda at nasa 17 hanggang 18 taong gulang ngunit nagkaroon ng paglilinang sa mga unang yugto ng True Mystic rank at hindi malayo sa mga huling yugto. Hindi maganda, kung lalapit siya sa lugar kung saan ako nag-iisa, siguradong may mararamdaman siya. Lumamlam ang ekspresyon ni Zhao Feng. Ang lugar kung saan nag-iisa si Zhao Feng noon ay isang maliit na kuweba na may aura pa rin si Zhao Feng sa loob. Sa totoo lang, lumapag si Qing Xiaoshu sa burol at hindi nagtagal ay nakita niya ang aura ni Zhao Feng sa kanyang espiritual na kahulugan at ang lugar kung saan siya nakaupo. Mainit pa at hindi pa nawawala ang aura. Siguradong hindi pa nakakalayo ang taong ito. Kumikislap ang mga mata ni Qing Xiaoshu nang lumitaw ang malamig na ngiti sa kanyang mga labi. May lumitaw na kulisap sa kanyang kamay na sumangot kung saan nakaupo si Zhao Feng. Ang lahat ng kanyang mga aksyon ay nasa kontrol ni Zhao Feng. Ilang dosenang yarda lang ang layo niya. Mas mabuting umatake muna kaysa huli. Nag-isip si Zhao Feng at naging blur na lumapit kay Qing Xiaoshu. Sinong nandyan? Dahil ang cultivation ni Zhao Feng ay mas mataas kaysa kay Qing Xiaoshu, napagtanto lamang ng huli nang nasa likuran niya si Zhao Feng. Eye of Illusion. Dama po ang tingin ni Qing Xiaoshu sa isang malamig na mata na bumabalot sa kanyang mundo. Shua. Sa susunod na sandali, lumitaw si Qing Xiaoshu sa isang nagyayelong dimensyon. Mga tanikala ng kidlat na kasing kapal ng kamao ang naggapos sa kanyang mga paa at ang lamig ay hindi na siya makagalaw.
Sino ka? Ito ay isang mental energy illusion. Galing ka sa Blackcliff Palace. Napasigaw si Qing Xiaoshuo at nag-counter-attack gamit ang kanyang mental energy na sinusubukang kumawala dito. Blackcliff Palace. Hindi kailanman narinig ang tungkol sa kanila. Tumigil si Zhao Fang. Mukhang mayroong higit sa isang puwersa dito. Hindi mo alam ang Blackcliff Palace. Ikaw ba ay isang katutubong ng Purple Saint Ruins?